The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Welcome muli mga kapatid sa ating social media postulate na Salmod Salita. Maraming salamat pala sa lahat ng mga bumati sa akin kahapon sa aking pagdiriwang ng ika-16 na anibersaryo sa aking pagkapari. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado, May 24, 2025. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 18 to 21. Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo sa kanyang mga alagad, "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you." Minsan sa minsan sa buhay ko, may mga tao na nagalit sa akin, parishioner o classmate, sapagkat tayo ay nagsalita patungkol sa may kinalaman sa politika. Sabi niya sa akin, "Father, huwag ka nang magsalita patungkol sa mga may kinalaman sa politika. Magmisa ka na lang at saka magdasal." Ayaw nila na magsalita ako patungkol sa politika kasi nais ko kasi malinawagan na maging bukas ang ating kaisipan, lalo na sa mga desisyon na gagawin na pumili ng isang tao na maglilingkod sa bayan. Yun naman ating ginagawa. Gusto nating gabayan ang ating kapwa sa nararapat na gawin, hindi maging bulag. Kasi dahil sa mga troll farms, minsan mga ito nakukondisyon na hindi na nagiging bukas ang isip sa katotohanan kung ano yung mga dapat na tuklasin upang maging tama ang mga desisyon sa buhay. Sa ating Ebanghelyo, ipinapalsik ni Kristo sa kanyang mga alagad na bilang kanyang mga alagad, aasahan nila na sila rin ay kaaputan ng mundo. Hindi sapagkat sila ay gumagawa ng masama, kundi sapagkat sila ay gumagawa ng mabuti. Mga kapatid, sa mga linggong ito ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ipagdiriwang rin natin ang ating pagiging mga Kristiyano. Ipinaalsik ng Kristo sa atin na bilang mga Kristiyano, aasahan natin na tayo rin ay dadaan sa mga pagsubok sa buhay. May mga sitwasyon minsan na ang mundo ay magagalit sapagkat ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, nagsasalita ng mga bagay na mas nakakatulong. Kaya napaghalaga na sa buhay natin ay sana huwag tayong sumuko at panghinaan ng kalooban. Hindi naman tayo siguro nakakahigit kay Kristo na hindi tayo makakaranas ng mga pighati, ng mga pagsubok sa buhay o kaya hindi kaputan ng mundo. Sabi pa ni Kristo sa Ebanghelyo, "No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours." Napakahalaga na maging maliwanag sa atin. Kung tayo ay sumusunod kay Kristo, aasahan natin na makakaranas tayo ng mga bagay that will make us not comfortable, no? Makakaranas tayo ng mga cross sa buhay bilang mga alagad ng ating Panginoon. So sana lagi tayong kumabit sa Panginoon, alalahanin natin na lahat ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kahit ang kamatayan sa muli na buhay upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa. Kaya kumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo panghinaan ng kalooban. Kasi pag tayo panghinaan ng kalooban, papaano na ang ating kapwa? Papaano na sila matutulungan
o kaya makakalaya o kaya umunlad bilang mga tao na naririto sa mundo. Kaya magpatuloy tayo sa ating misyon at lagi nating gawin ang tama at magdasal upang sa gayon ay patuloy tayo na tumibay. Kung darating mga panahon na tayo ay haharap ng mga cross, no, na maaring maranasan natin sa buhay. So again, a blessed day sa inyong lahat, at may the Lord may bless you and your family sa araw na ito, araw ng Sabado. And of course, rest assured of my prayers for each one of you, at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik ng ating o pagsuporta ng ating social media apostolate na Salmo't Salita. At iniyahan ko kayo palagi na sana hikayatin rin ninyo ang inyong mga kaibigan, kakilala na mag-follow o kaya mag-subscribe sa Salmo't Salita sa YouTube, sa ating Facebook page at maging sa TikTok. So again, a blessed day sa inyong lahat at ingat po kayo palagi.